Hello everyone! Kumusta po kayong lahat? Naririto humuli si CJ Vlogger sa kanyang panibagong mga spoken, mga hugot. But for now, ang gagawin po natin ay story. Short story lang po ang gagawin natin ngayon. Ito po ay may katotohanan po sa mga nangyayari sa buhay natin, sa mga pang-araw-araw, lalong-lalo na sa mag-asawa. Ang short na story na po to ay about sa mag-asawa ho. At marami pong salamat sa lahat ng mga nagsusubscribe sa aking channel at walang sawa pong nag-aabang sa lahat ng aking mga spoken. At everyone, please, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe po sa aking channel and touch the bell for another notification po para parati po kayong updated sa aking mga ginagawang mga video po. Ngayon guys, simulan na po natin. Ito'y about sa mag-asawa. Ang totoong buhay na nakaranas. Isang umaga habang nag-aayos kami para pumasok sa trabaho, nagkaroon kami ng maliit na pagtatalo ng asawa ko. Nainis ako, nagalit, sa dahilan napakaliit na bagay na gawa kong palakihin. Ang paraan ng paglagay niya ng mantikilya sa tinapay, hindi maayos ang pagkakalagay. At imbis na palampasin ko, nakapagsalita pa ako ng hindi maganda at masasakit na salita para sa aking asawa. Para bang isang kulog o dumadagundong sa loob ng aming silid. Ang mga salita na minsan hindi natin matanggap. Na kung alam ko lang ang mangyayari, sana itinigap ko na lang ang aking mga bibig at sana ipinikit ko na lamang ang aking mga mata at kinain ko ng tahimik ang tinapay at kumiti pa para sa kanya. Ngunit, hindi ko nagawa. Nasaktan ko siya sa mga salita ko sa kanya. Ang mga binigkas kong salita, ang tono ng pananalita. Alam kong nasaktan ko siya ng husto. Sapagkat inilayo niya ang kanyang plato, umalis sa mesa nang hindi kumakain. At pumasok sa trabaho nang hindi nagpapaalam. Na mga sandaling yon, galit din ako noon. At wala ni isa sa amin ang gustong maunang lumapit. Walang isang gusto sa amin na gustong bumati at magpaalam para sa isa't isa bago umalis. Hanggang sa pag-uwi namin, hindi pa rin kami nag-uusap. Kumain kami na magkahiwalay, na walang kibuan, natulog kami na hindi nagkikibuan. Dumaan pa ang mga araw. Parati kaming ganun. Walang kibuan na parang estranghero sa loob ng isang bahay. Pareho kaming bihag ng aming mga pride, ang aming matataas na pride. At lumipas pa ang ilang araw at isang gabi. Habang kumakain kami, siya ang unang bumasag ng katahimikan para sa aming mag-asawa. At mahina niyang ibinulong ang salitang, "Hello." Gusto ko sanang sumagot. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. At nananatili pa rin mataas ang pride ko kahit na siya ang unang nagbumati. Nagpatuloy akong kumain, kunwari wala akong narinig. Kunwari wala siya sa tabi ko. At umalis na lang siya, ngunit ngumiti pa rin siya sa akin. Banayad. Maganda. Tanong puso na nagmamatigas. Ngunit, nagpakatigas ako. Sinabi ko sa sarili ko, kung matatapos ang away na ito, siya ang dapat humingi ng sorry. At hindi ako. Kaya maya-maya, naligo siya habang mahina pang umuhuni ng paborito naming kanta. Ngunit hindi lang ako naging matigas.
Sana sumama ako sa kanya kagaya ng dati naming ginagawa. Ngunit pinabayaan ko siyang nakawin ng pride ko ang mga sandaling yun na dapat kasama ko siya sa mga oras na yun. Nang lumabas siya mula sa kanyang banyo, kunyari tulog na ako. Bandang madaling araw, marahang niya akong tinapik. Marahang niya akong hinawakan. Sinusubukan niya akong gisingin. Ngunit inalis ko ang kanyang mga kamay. Iniisip ko na baka gusto lang niya mag-isa. Hindi ko alam na yun na ang huling beses na mararamdaman ko ang kanyang paghaplos, ang kanyang paghawak. At ako'y muli bumalik sa pagtulog. At nagising ako ng bandang 7:15 ng umaga. Late na ako nakapasok sa trabaho. Ngunit siya'y nandun pa rin sa kama. Wala akong sinabi sa kanya. Mas mataas ang pride ko kaysa sa pagmamahal ko sa mga oras na yun. Nagmadali akong kumain, lumabas ng bahay, nang hindi malang tumitingin ng pabalik sa kanya, na hindi ko malang siyang sinusulyapan kung gising na ba siya o nagtutulog-tulugan lamang. Hanggang sa nakabalik na ako galing sa trabaho, ng gabing yun, hindi na ako mapakali. Iba na ang nararamdaman ko, pakaramdam ko ang bahay. Bukas pa rin ang pinto at hindi nagalaw ang mesa, gaya ng iniwan ko kaninang umaga. At ang dibdib ko, unti-unti nang sumisikip. At unti-unti na akong kinakabahan. Unti-unti na akong hindi mapakali. Dali-dali akong umakyat at tinignan ko ang aking asawa. At kung paano ko siya dinatnaan at kung paano ko siya iniwan, ganun ko pa rin siya nadatnan hanggang sa pagdating ko. Nakahiga pa rin siya sa aming higaan. Nabitawan ko ang telepono ko habang ako'y papalapit sa kanya. At unti-unti ko nararamdaman ang panginginig ng aking katawan. Hanggang sa nakalapit ako sa aking asawa. Naramdaman ko ang kanyang balat. Ito'y malamig na. At hindi na gumagalaw ang aking asawa. At wala nang buhay. Bumagsak ako sa tabi niya, umiiyak, sumisigaw. At ako'y palapit na niyakap ko siya at binubulungan ko siya sa kanyang tainga. At kinakapa ko ang kanyang dibdib. Ngunit wala na. Wala nang tibok, wala nang hininga. Doon ako sumigaw ng walang tigil. At ang tahi kong nasambit, Diyos ko, ibalik mo siya sa akin. Huwag ngayon. Ngunit, walang sumasagot sa akin. Ngunit huli na ang lahat. Hanggang lumipas pa ang mga araw, hindi pa rin ako makapaniwala na hanggang sa mga araw na yun, ng libing ng aking asawa. Ang huling araw, nakasama ko ang aking asawa. Wala na ang pinakamamahal kong asawa. Doon ko napagtanto ang katotohanan. May sakit nga pala ang asawa ko. Siguro na mga oras na yun, kailangan niya yun para sa kanyang asthma, ang kanyang nebulizer. At ng mga oras na yun siguro inaatake siya ng kanyang sakit. At siguro sa mga oras na yun humihingi siya ng tulong. Ngunit, hindi ko siya pinansin. Mas pinairal ko ang pride ko, mas pinairal ko ang galit ko, mas pinairal ko ang inis ko sa kanya sa isang maliit na bagay. Pinalaki ko. Tinalikuran ko ang aking asawa ng mga oras na yun. Hinayaan ko siyang mamatay. Hinayaan ko siyang mamatay sa tabi ko mismo.
at hinayaan ko ang babaeng pinakamamahal ko na doon mismo sa aking higaan namatay. Lumipas pa ang mga araw, linggo. Wala na. Mag-isa na lang ako. Ngunit ang puso ko, hunghag na sa pagmamahal ko sa aking asawa. Kung pwede ko lang sanang ibalikan ang mga oras, pwede ko sanang ibalik ang mga araw, sana binawi ko na ang lahat-lahat. Ang lahat ng masasakit na salita, ang lahat ng katahimikan, ang lahat ng katigasan ng puso ko, ang katigasan ng ulo ko. Sana, buhay pa sana ang asawa ko. Ngayon, wala na akong gagawin kundi ibulong sa hangin ang pangalan niya. At ibulong sa hangin na ikaw yung pinakamamahal kong asawa. At sana marinig mo ako. Umaasa ako na sana nararamdaman mo pa rin ako. At sana patawarin mo ako, mahal ko. Minsan may mga paraan ng buhay para ipaalala sa atin na walang saysay ang pride sa pag-ibig at sa mga taong mahal natin. Ang tampuhan, ang masasakit na salita at ang katahimikan na tila makatarungan sa init ng emosyon. Ngunit tayo ay nagmamatigas pa rin. Parang pader ang nakapagitan sa atin sa kunting mali kapag pride ang namagitan. Ang pagmamahal kisa sa pride. Dahil ang tunay na mahalaga ay ang malasakit, ang pasensya at ang pagpili sa kapayapaan kaysa pairali ng pride. O kaya tayo magpatawad kung tayo nagkakamali. Ang pagmamahal ng malakas at huwag hayaan lamunin ng ego at puso mo at ang galit mo at ang inis mo. Dahil darating ang araw na mauubos ang lahat. Ang panahon at wala nang maririnig na sorry wala nang matutumbasan ng yakap at wala nang magsasabing I love you habang may oras pa, dahil ang pag-ibig ay hindi tungkol sa panalo sa isang pagtatalo, ito ay tungkol sa hindi pagpapatalo ng taong pinakamamahal sa iyo. Ang lungkot ho ng kwento ho, no? At sana po may maunawaan po kayo sa lahat ng aking ginawang short story. Mahalaga po sa isang relasyon, sa mag-asawa man, sa magjowa, sa mag-boyfriend, ang pag-uunawa. Alam po natin mahirap magsalita ng sorry, lalong-lalo na po sa mga hindi na alam sa sarili na hindi po tayo nagkakamali. Tama po ba? Paano guys, hanggang dito na lamang ang aking spoken and thank you so much. Hanggang dito na lang ang aking story, ang short story. Thank you so much everyone and God bless po sa inyo lahat at sana may matutunan po kayo sa aking short story. Bye everyone, love you all.